Hello guys! Welcome to my vlog again and again and again and again and again. For today's video is magluluto tayo ng chop suey na may chicken liver. So dito guys, nagpainit lang ako ng kawali and then naglagay ako ng siguro mga 250 ml to ng tubig. So ito yung gagamitin natin para lagain or i-blanch ng saglit yung ating chicken liver. Kasi guys, pag kinalo natin to, may tendency na medyo malangsa siya and at the same time, may possibility na madurog yung ating chicken liver. Yung ganitong technique, turo to sa akin ni mama nung bago ko pa lang siya lulutuin. Kasi first time ko magluto ng chicken liver, natatakot ako kasi baka madurog nga. Kasi nga, alam nyo, hawakan nyo pa lang yung chicken liver. Hindi siya kagaya nung sa mga pork liver na firm yung kanilang atay. Yung sa chicken liver kasi, konting, alam mo yun, mapisil mo lang ng konti, medyo nadudurog siya, kaya natatakot ako. So ito guys, kumuha lang ako ng mga 1/4 kilo or more or less 1/4 kilo ng atay. So bumili lang ako nito ng 1 kilo ng atay ng manok. Yung ano siya, yung nakapack na and yung sa trusted namin din to na brand. So ito kasi pure talaga siya na atay tapos 1 kilo. Mas gusto ko kasi yung ganito guys kasi atay talaga yung gusto ko. Hindi ako sanay kumain ng yung gizzard, ang tawag doon balon-balunan. Tapos last time, bumili ako sa palengke kasi nga nakikrave ako ng adobong atay ng manok. Kasi nung college ako guys, ito yung lagi kong binibili sa mga karenderya. Ito yung lagi kong kinakain. And sarap na sarap ako. Ang sarap na talaga. Hindi ko alam. So, bumili ako sa palengke and nung binili ko, mas marami pa yung balon-balunan kaysa sa mismong atay. Parang nasa half kilo yung binili ko nung time na yun. Mas marami talaga yung balon-balunan sa atay mismo. Parang yung atay ng time na yun siguro mga 5 peraso lang tapos yung balon-balon na nasa 10. And sabi nung ang babae, ma'am, ganyan talaga kami magbenta dito. Kahit saan ka bumili, ganyan talaga. So, parang nawalan ako ng gana. Kaya nung na-discover ko na meron nga palang ganitong brand na meron silang binibenta na nakapack na 1 kilo. Ito na yung binibili ko. So, ito guys, 250 ang kilo. Pero ito, nung binili ko, tinimbang pa ni ate. So, naging 248 na lang. Nakatipid pa ng 2 pesos. So mga around 5 minutes ng pagbablanch natin ng atay ng manok kasi hinango ko na to. So itong tubig nito guys, ito kasi yung mga parang namuumuong dugo galing dun sa atay ng manok. So dito hindi na natin to pwedeng or hindi natin gagamitin to kasi hindi siya maganda. So dito itatapon natin ito siya guys. So ganito na yung magiging itsura ng ating atay ng manok. So dito sa same na pan guys is magigisa lang tayo ng sibuyas, bawang. Since gulay nga itong niluluto natin, sa mga gustong magpaka-healthy, ganyan, pwede kayong gumamit ng olive oil, vegetable oil, or any preferred nyo na oil na pang gisa-gisa or pang prito. Pero dito guys, ang ginagamit lang namin is yung ordinary lang na oil. Iba, pwede rin sila gumamit ng with margarine or butter. So, nakadepende yan sa inyo. So, ito, okay na kami dito. Kapag translucent na yung ating sibuyas bawang, isunod na natin yung sari-sari nating gulay. So, hindi ko na to inisa-isa guys. Kasi gaya nga ng lagi kong ginagawa is gabi na to. Kaya kailangan na namin madali magluto para makakain kami ng maaga. So, ito guys, yung gulay na to na sari-sari, same din sa ginawa ko sa chicken sotanghon soup. Ito yung kasama dapat. Ito talaga yung plano ko, chop suey. So, 2 pack ang binili ko for 100 pesos. May kasama ng repolyo, baguio beans, sayote, and carrot. So, ito kasi, since nagamit ko na nga yung 1 pack para sa chicken sotanghon soup natin, ang ginawa ko is, bumili na lang ako ng kalahating buo na repolyo at meron pa kasing stock si mama ng carrots dito. So, yung isa kasi ginamit ko dun sa almusal namin o sa tanghalian namin nakaraan, sinangag. And yung kalahati ng carrots na yun, ito yung nilagay ko dito para mas dumami siya. Habang ginigisa natin yung ating mga gulay, is naglagay na ako dito ng mga pampalasa gaya ng paminta. Tapos kanina naglagay na rin ako dito ng chicken cubes. Tapos dito, bumili lang ako ng 1 malaking pack ng oyster sauce and maglalagay lang tayo ng medyo generous amount lang dito para ito yung magsiserving lasa ng ating chop suey. So, hindi na natin kailangan pa maglagay pa ng maraming asin dito. So, pwede nyo rin gawin yung ginagawa ng iba, lalo ng mga professional chef at saka sa mga catering. Yung ginagawa kasi nila, binablanch muna nila lahat ng gulay. Itong mga repolyo, sayote, baguio beans, at saka yung
carrots, binablanch muna nila, saka sila gagawa ng sauce. Gawa na nila yung sauce, saka nila ilalagay yung mga gulay and yung rekado. So dito kasi guys, since pang-ulam lang naman namin to, so nilagay ko na lahat and hindi naman siya yung sabing overcook. Tama lang, kasi di kami mahilig sa mga overcook na gulay kasi nga hindi siya parang mas masarap pa din yung medyo crunchy pa din yung mga gulay na kinakain natin. So dito half cook lang talaga ito lahat. So dito guys, naglagay lang ako ng mixture ng cornstarch and ng tubig para maging slurry yung ating sabaw or yung pinaka-sauce. So pag nakita nyo na ganito guys, kasi parang ang ginawa ko is nasa 2 tablespoon po ito ng cornstarch and then nilagyan ko ng konting tubig. So kaya medyo malapot siya. So ang ginawa ko is nagdagdag lang ako ng tubig hanggang sa makuha ko yung tamang consistency ng sauce natin. So dito guys, kung makikita nyo medyo slurry, medyo malapot pa siya ng husto. So nagdagdag lang ako na nagdagdag. Kaya pag ganito na guys, ito yung sabaw or yung sauce na hinahanap ko. Tama lang to. So, ito kasi guys, yung ganito karami sabaw, okay lang to yung ganito. Huwag lang yung sobrang dami, yung parang lumalabnaw na siya, hindi na siya maganda sa chop suey. Wala na akong ibang hinalo, pero kayo, depende sa inyo kung gusto nyo maglagay ng mga kikiam, squid balls, pugo, itlog ng pugo, or anything na pwede nyong i-add dito para maging special or overload. So ito kasi simple lang naman yung ginagawa namin dito, isang panghalo lang. For example, minsan manok, minsan karne maboy, ganyan, and minsan itong atay. So mas gusto ko kasi dito yung atay talaga, mas lasang-lasa siya. So, kung hindi pa kayo satisfied sa lapot ng sabaw or sa dami ng sabaw, pwede naman kayo mag-add. Pa-add lang ng pakonte-konte, ganyan. Wag lang yung sobrang dami na, gaya nga nasabi ko kanina, hindi siya lalabnaw. So, dito guys, ilalagay na natin yung ating chicken liver. So, ito, hindi ko siya niluto ng husto. I mean, nung binlunch ko siya, hindi ko siya niluto. Half cook lang para, kasi kagaya nito, papakuluan pa natin to. So, lumabas lang dito yung mga naterang dugo. So, itatapon na natin, hindi natin yung kailangan. So, dito guys, hinahinay lang ako sa paghahalo kasi nga iniiwasan ko na madurog yung mga atay kasi very sensitive lang to. So, dito guys, naglagay na rin ako ng MSG. So, nakadepende yan sa inyo kung maglalagay kayo o hindi. So, ito guys, bell pepper. Kasama to doon sa packaging nung binili natin na pang chop suey. So, ito guys, malapit na ito siyang maluto. So, inantay. Pakulo-kulo lang tayo. Adjust lang tayo sa lasa. So, kapag okay na yung ating sauce or yung sabaw, so maglalagay na tayo ng repolyo. Ito talaga guys yung nagpaparami sa chop suey, yung repolyo. Actually, dito nung time na to, mas nakita yung repolyo kaysa sa ibang gulay kasi hindi na rin ako nagdagdag. Carrots lang naman dinagdag ko, tsaka kalahating carrots lang. So, since kami lang naman yung kakain dito, wala namang problema guys. Also, ito rin yung isa sa paborito ko na ingredient ng chop suey. Parang nagki-crave nga ako sa merong chicharo kasi meron akong napanood na vlog. Parang OFW siya, tas sa restaurant ata sila nagluluto, ganyan. So, nagpakain siya ng pansit sa mga kasamahan niya na foreign. Nakita ko naglagay siya ng chicharo. Parang ang sarap nun sa mga pansit, sa mga chop suey, ganyan. Kaso wala kaming ganun dito eh. Hindi ko alam, parang bihira lang ako makakita or talagang hindi ko lang siya madalas nakikita dito sa amin sa palengke. Pero masarap yun. Masarap siyang ihalo sa mga ganito. Chop suey, sa pansit, ganyan. So dito guys, pinapaluto-luto ko na lang ng konti pa yung ating chop suey kasi hindi rin natin to pwedeng pakuluan ng pakuluan kasi baka ma-overcook. So kung mapapansin niyo, medyo na-dissolve ng very light yung ating sabaw. Pero okay lang yan kasi nasa ilalim yung sabaw niyan. Yan. So dito guys, okay na yung ating chop suey and kumuha lang ako dito ng para sa babaunin ni mama kinabukasan. Kasi nga, medyo mahal na rin yung mga lutong ulam sa labas ngayon. Ito para makatipid-tipid siya ng konti dahil ibibigay niya rin daw yung mga katrabaho niya sa office nila. So, after kong maluto yung ating chop suey is sinet aside ko na to para hindi na ma-overcook ng husto. So, ngayon guys is magluluto ako ng fried lamayo.
So, yung fried lamayo na lulutuin ko guys is galing siya sa lola ko. Binigyan niya to sa akin noong nakaraang araw. Actually, 4 na piraso ito. Nabawasan ko na ng 2 kasi niluto ko nung morning nitong time na to na nagluluto ako ng chop suey. Kasi pang partner namin sa sinangag kasi nga nagsinangag ako. Actually guys, may sinangag talaga ako na content. Kaso lang hindi ko alam kung ipapakita ko ba sa inyo or i-edit ko ba siya kasi parang hindi naman siya masyadong, ewan ko ba. Basta malaman na yan pag naubusan ako ng content. Yung lamayo na to guys is, ang isda na to is matambaka. Masarap din pala siya sa lamayo yung mga ganitong isda, no? Sabi ko nga pag medyo mura-mura yung isda dito sa amin, bibili ako ng mga 1 kilo pang lamayo. Kasi masarap yung mga ganitong ulam pang partner sa sinangag, sa mga sinigang, at sa ibang, kagaya nito sa chop suey, masarap ito siyang partner. So, kaya gusto ko talaga sa mga ulam-ulam na ganito, may mga partner na ganito. Kaya gusto ko hanggat maaari, meron kaming stock na ganito. Ayan na guys, ito na yung ating fried lamayo. So, ready to eat na tayo anytime. Tingnan nyo guys, tamang-tama lang yung pagkakaluto ko nitong isa, pero itong isa nasunog ko to. Di naman nasunog talaga, natusta lang ng very. Ayan na guys, ready to eat na tayo. Thank you sa lahat ng mga lagi pong nagsusuporta, sa mga nagpa-follow po sa atin, at sa mga nagko-comment. Guys, na-appreciate ko kayo ng sobra. Salamat po ng marami. And guys, sana po may natutunan kayo dito sa aming vlog at sana natakam kayo. Don't forget to like, comment, share, and follow. Subscribe na rin po. Don't worry guys, next time, mas tuturuan ko pa kayo ng iba pang putahe na alam ko at pwede kong ituro sa inyo. Yan na guys. Bye-bye guys. Kain po tayo.